Hi guys! Merong post etong si Mr. Daryl Yap at ito daw ay tungkol sa kanyang New Year's goal. Sabi niya, magpapaaral ako ng basher. Tag niyo ang mga bashers ko. Sabi niya, bashers niya na dugyot at walang pinag-aralan para ma-qualify natin kung sino ang pinaka-deserving. Okay. Anong klaseng tao ang merong mga ganitong post sa kanilang social media accounts? Una, mga taong hindi masaya ang buhay. Okay. Pangalawa, mga taong hindi confident kung ano yung kanilang katayuan sa buhay at kung ano yung kanilang taglay na abilidad. So parang si Daryl Yap talaga. Siyang-siya. Ganitong ganito. 'Di ba? Ang sabi niya, tag nyo daw yung mga bashers niya na dugyot at walang pinag-aralan. Alam nyo po, eto totoo walang halong biro, lahat ng mga Pulangaw vloggers, ang kanila pong mga followers, hindi yung iba ay nagmamaang-maangan, pero alam nila na ganitong ganito i-describe. Etong description na ito ni Mr. Daryl Yap, ganon na ganon ang kanilang mga followers. Ulitin ko mga dugyot at walang pinag-aralan at higit sa lahat, mga bastos. Ganon na ganon ang kanilang mga followers. Talaga, ay sino ang tinutukoy mo dito? Ito yung mga followers mo, Mr. Daryl Yap. Okay? Yun pong mga followers nyo ang tinutukoy nyo dito. Abay, tignan mo meron ka na bang nakitang isang kakamping na nagkomento na may halong kabastusan, na may halong or makikitaan mo talaga ng katangahan at sadyang walang pinag-aralan? Wala po. Okay, kaya nga triggered etong mga Pulangaw. At sila yung nambabastos dahil hindi na sila makasabay sa uri ng argumento na laging inihahain ng mga kakamping at yung mga taong nag-iisip na tama. Hindi sila makasabay Kaya ang ginagawa nila, mambastos at mamersonal na lang. Katulad nito, pamimersonal to. Ulitin ko yung dugyot at walang pinag-aralan, samahan natin ang salitang bastos. Yan po, Mr. Daryl Yap, ang mga uri ng followers mo at ng mga Pulangaw vloggers. Entiende? Sigurado alam mo rin yan. Okay, kailangan mo lang magmaang-maangan dahil nakakahiya. Anyway, wala na namang hiya ang katulad or ang karamihan sa inyong mga Pulangaw. Merong isang komento dito sabi, talagang dadami ang bashers mo kung tuloy-tuloy pa rin ang ganitong lumang style. Correct, hindi lang siya lumang style Pero 'di ba, etong ganitong style ng mga post, ano ba ang intensyon? Ano ba ang naidudulot? Day mag-hate, magkalat, mag-spread ng hate sa kanyang mga followers. Mag-spread ng disagreement. Yung iba dyan sa comment section ay siguradong nagbabangayan din. Sabi nga ng mga bossing mo, unity. Pero nga pag sayo. Nga naman, hindi mo makikitaan ng unity yung mga ganito dahil kung ikaw ay isang tao na ang gusto ay kapayapaan at unity, hindi ka magsisimula ng mga ganitong hate posts. Alright?